Bakit nga ba marami sa mga Indiano ang gustong mag-abroad kahit nga maganda naman ang buhay nila sa India at marami naman silang ari-arian? Sa video na ito ay papakita ko nga sa inyo mga kaganapan at magkwentuhan nga tayo. Grabe guys, ang lakas ng ulan no? Umpisa na nga yung rainy season dito sa India kaya naman sobrang lakas ng ulan. Dahil nga meron kaming lugar dito para mapagtambayan, kaya naman ay naisipan namin na dito nga magtambay muna at magpahinga. Dahil nga kakagawa lang nitong bakuran at parking area namin, kaya naman ay chine-check namin kung saan nga yung may tulo, ano pa nga yung pwedeng i-improve para nga hindi kami bahain. Nandito nga rin si mommy at nagbibigay nga ng opinion kung ano nga ba yung dapat gawin nila. Chine-check nga rin namin yung mga trabahador namin dito sa likuran ng bakuran dahil dito nga sila nag-stay. Buti na lang guys, kahit papaano ay napaayos na nga namin itong bahay nila. Nang medyo humina nga yung ulan ay naisipan nga namin na paliguan nga si Baby Ivan dito. At ito nga yung first time niya na maliligo nga sa ulan. Ang buong akala ko nga guys ay pagbabawalan nga ako ng mga binan ko dahil baka nga lagnatin si Baby Ivan dito. Pero wala nga din silang isang sinabi dahil gusto din pala nila na ma-experience ni Ivan ang childhood. Parang nung mga bata tayo guys, gustong gusto nga din natin na naliligo sa ulan, diba? At sobrang saya natin. Dahil nga basa na din kami, ay naisipan nga namin ni Milan na alisin nga itong mga ligaw na damo bago nga kami mag-lawn mower pagkarating ng parcel na binili namin. Ngayon nga guys, pag-usapan natin kung bakit napakarami pa rin mga Indiano ang gustong lumabas dito sa bansang India kahit nga meron naman silang kaya. Actually guys, dito sa area namin ay halos lahat ng mga bata ay nagre-ready para sa paglabas ng bansa. Pati ang mga parents nila guys ay pinupush talaga sila na mag-abroad. Yung iba nga pagkatapos ng grade 12 ay pag-aaralin na nila ng college sa Amerika, sa Canada, Australia o kaya naman sa UK. Hindi ko lang alam kung bakit ganito yung trend dito guys. Sobrang dami naman mga lupain, mga ari-arian ng mga parents nila pero talagang buong pamilya ay suportado sa pag-alis ng mga anak nila. Ganito kasi yan guys, napag-usapan nga namin lahat ito ng mga binan ko at saka ni Milan. Dito kasi sa India guys ay very traditional talaga yung mga tao and meron nga sila mga customs na sinusunod. Karamihan sa mga bata dito ay umaalis dahil ayaw nga nila ng ganon and gusto nga nilang makalaya sa tradisyon ng mga Indiano. Especially yung mga kababaihan guys. Kapag kasi hindi sila umalis ng bansang India guys ay babahayin lang sila ng mga asawa nila and papaglutuin, papagtrabahuin sa bahay. Yung mga babae guys ay pinapag-aral nila abroad para doon nga sila magsettle. Syempre yung mga parents ng babae ay susuportahan yung magiging desisyon ng anak dahil nga ayaw nila na yung anak nila ay hindi makapagtrabaho at wala kasing masyadong opportunity dito sa India at konti nga lang yung salary. Pagdating naman sa mga kalalakihan guys, ang reason nila kung bakit nga sila umaalis ng bansa ay dahil hindi nga sila nakakainom, hindi sila masyadong free sa mga pagkain, lalo na kung gusto nilang kumain ng mga karne-karne, especially kung yung mga parents nila ay mga pure vegetarian. Tapos guys, kapag mag-stay sila sa India ay mag-farming lang sila. Kahit nga yung kakilala ko, meron siyang 35 na hectares na lupain. Pero hindi siya nagstay dito sa India dahil gusto nga niya na mag-abroad and gusto niya office job. Tapos kapag nasa India kasi sila, ay nakatira nga lang sila sa isang bahay. And kung ano nga yung mga gusto nilang bilhin, ay tatanong muna nila. Parang wala bang kalayaan? Kaya naman, kung nagtataka kayo kung bakit napakadami mga estudyante na mga Indiano sa iba't ibang parte ng mundo, ay isa po yon sa mga dahilan. Probably isa din sa mga dahilan kung bakit sila nag-a-abroad ay nakikipagsapalaran sila. Meron din naman kasi dito na sakto-sakto lang, yung parang nangungutang lang para makapag-aral sila sa ibang bansa. Tapos little by little ay babayaran nga yung mga naging utang nila. Tapos ay magsisettle sila abroad hanggang sa maging okay yung family nila. Ba guys, bakit nga ba kayo nag-abroad? Ano yung isa sa mga kinonsider nyo bago nga kayo umalis ng bansa? At sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas ngayon, kontento na ba kayo sa buhay nyo? At masaya ba kayo sa Pilipinas? O may gusto din kayong puntahan na bansa and dun kayo magsisettle?